Pipe Network presents. Hi everyone, I'm Jimpy, and this is Rewind, a throwback podcast. Hello everyone, and welcome again dito sa isa na namang episode ng Rewind, a throwback podcast. I'm Jimpy, of course, your host, and ito ang formally, first episode na nire-record natin under our new home, ang Pipe Network. So, hello sa ating mga kasama sa Pipe Network. Ayan, wala lang. Gusto ko lang mag-shoutout kasi ngayon ako nagkaroon ng chance. Kasi yung dating episodes pre-recorded na eh. So, ang hirap, di ba? So, ito medyo legit na siya talaga. And nakakatuwa naman na sa first episode natin under Pipe and under our new home ay ang makakausap din natin or ang ma-feature din natin ay isa ring passion project na nag-start lang din as passion project, and ngayon, grabe, ang laki-laki na niya, hindi ko na siya ma-reach. Ganong level. Kasi na-witness ko kung paano siya nag-start. Tapos ngayon, grabe. And yun nga, isa na rin sa mga bagong features itong Rewind. So because this is our second to the last episode for season 2. So magkaroon naman tayo ng mga moments or mga episodes na ang i-feature naman natin ay ang mga tao sa likod ng mga passion projects at kung paano nila nasimula ng kanilang mga ganap. So for our first, syempre ito talaga nakaplano na to ever since na siya talaga ang gusto ko. Narinig nyo na rin siya last season sa Friends episode natin, but obviously ibang-ibang topic yon from this, di ba? Syempre, kasi grabe ang din talaga, ang popularity, nakaabot na pati sa iba kong friends na hindi mo naman friend. Ganong level. So, ang CEO ng sarili niyang kumpanya. Gusto mo yon? Diba? Ang nasa likod ng Halina Candle Studio. We have back here on Rewind, Kyla Paler. Hi, Kyla! Grabe, kinilignawan ako. Kaya na ba ako nakasmile dito? Oo, nakikita ko. Grabe, thank you! Oh my God. Ay, pero totoo yan ha. Kasi may nagtanong talaga sa akin, hindi mo ba yung candles niya? Kasi I think bumili siya. Hindi ko lang sure kung talagang bumili, pero alam ko bumili siya. So, diba? That's nice. Siyempre, ako as someone na hindi naman part ng business mo, pero nagkaroon pero alam ko... Isa ka sa una na bumili. At sumuporta. Correct, of course. Pero, syempre, di ba, yung hindi ko alam talaga yung mga ins and outs mo na sobrang specific. Yun, like, hindi naman ako part ng business. Pero, meron akong friend na out of the blue ay nagtanong kung kamusta, tapos bibili daw siya. So, ibig sabihin, ganun na umabot. Tsaka mga naka-follow sila sa Instagram account mo. So, kilig ako sa ganyan. Diba? Yung friends of friends. Pero, nakakilig yun. Sobrang di ba? Nagko-connect. Kaya ang ganda din itong mga pa-business nyo eh. Kasi it connects people talaga. Pero, syempre, Kyla, nakaka-curious din na malaman. Kasi, grabe na ang inilaki. Dati, sobrang baby mo lang to, di ba? Pero ngayon, updated pa ba ako? Ang huli ko nakita, 8K followers ka sa Instagram. I don't know yes, ngayon. Updated ka pa. Okay, 8.6. To be exact, while we are recording this. And meron akong 21 friends na naka-follow na 8 friends out of those 21 na hindi ko alam kung kakilala mo, pero na hindi natin mutual. Basta hindi natin mutual friends. Katawa naman yun ang alam ko. Ito na, simulan na natin syempre, kung paano ba talaga nagsimula ito. Una muna, your love for candles. Kasi bakit candle business? I mean, ang dami na kasi yan, di ba? Like, ang dami na usong brands. Tapos, and then, ito na, yun ang pinasok mo. Pero, paano ba nag-umpisa ang pagmamahal mo sa kandila, sa scented candles? Alam mo, pag tinatanong talaga ako niyan, hindi ko alam kung paano ko siya sasagutin. Kasi, parang hindi... Mahilig ako, pero hindi to the point na talagang nangungulekta ako ng sobrang dami. Mahilig ako in a way na gusto ko lang na may paisa-isa ako, or kapag biglang feel ko magsindi, meron ako dyan. Kasi yung mom ko and I, mahilig kami sa lahat ng pampabango sa bahay. As in, yung mga oils, yung mga essential oils, yung mga diffuser, reed diffusers, marami yung mama ko niyan. Kaya, kahit di pa ako gumawa ng kandila, mabango yung bahay namin. Hindi kami pwedeng mawala ng pabango sa bahay. So, at that time, I remember, naghahanap lang talaga ako ng gagawin.
As in, wala akong magawa. This was September 2020. That was the beginning of, that was the early stages of the pandemic, diba? We were all still adjusting, hindi tayo talaga lumalabas. So at that time, nagsiscroll-scroll lang ako on YouTube kung anong pwede kong gawin. And then may nakita akong isang girl na gumagawa siya ng kandila. So na-curious ako, pinanood ko. And then after watching that, I started buying materials on Shopee. Yung mga lang, pa isa-isa lang, 1 kilo lang ng soy wax, isang ganito. And then natuwa ako. Na-enjoy ko siya. Mm-hmm. Nagulat din ako sa sarili ko kasi hindi naman ako talaga yung crafty na person. Hindi talaga ako mahilig sa arts and crafts. Pero nung nagsimula na akong gumawa, the more na na-enjoy ko siya, and then pinamigay ko siya sa friends. Kasi wala lang, nung time na yun. Kasi diba, GMP, ang love language ko talaga was giving gifts. And yun, pinamigay ko lang siya sa friends ko, and then they were the ones who told me na, uy, baka pwede mo to going business, baka pwede mo tong ibenta lang. Kasi, September, October, magpapasko noon, and a lot of people were looking for potential gifts. So, I remember, meron akong story pa before, nasa close friends lang, sabi ko lang, I think it was something on the lines of passion project, ganyan, and it was a sneak peek lang of one of the candles I made. Tapos nag-comment ka. Nag-reply ka. Ay, ako nag-reply. I don't remember if you remember, pero ang sabi mo dyan, I'm excited for this. Kasi nakalagay lang doon, passion project. And then, parang, hindi, walang halong biro parang that was a major confidence boost for me na, syempre kinakabahan ako, bakit may bibili ba? Ganon. So, I realized then and there na parang, oo, meron. Your friends. People who are close to you, sila yung unang susuporta talaga sa'yo. So, natuwa ako doon. And then, ayun, pinush ko siya. After a month, I launched, pero sobrang konti lang ng stocks nun. I think 3% lang yon. So, that was a total of, I think, 18 or 20 candles lang. And then, naubos siya the next morning. And then, nag-snowball na siya na parang, suddenly, a lot of people were inquiring, and then every week, dumadagdag yung ginagawa ko. Tapos, dumadagdag. Nabilis niya nang ubos. Every time na I announce, nabilis niya nang ubos. So, doon siya nag-start. Babalikan ko yung tanong mo, paano ako nahilig sa kandila? The complete truth is, hindi talaga ako sobrang mahilig sa kandila, pero mahilig ako sa mababangong bagay. JP, kilala mo ko, hindi ako nawawala ng white flower sa bag. Correct. Oo nga, totoo yan. Correct. Promise talaga, meron akong white flower or yung peppermint na, yung Thai na inhaler. Talaga ako nawawala ng Yo, di ba nagtanong pa ako sa inyo dati, saan mo ba nabibili yan? Kasi nga ang bango. Yun lang yung alam ko. Tapos natuwa lang ako nung gumawa ako, nahilig na ako. Yun lang yung kwento niya. Ang saya. Okay, so hindi naman pala as in specifically kandila yung hindi. talaga Pero kasi nga naman, alam naman gumawa ka ng inhaler o alam naman Baka kung ano ilagay ko sa ilong ko. Diba? Tama naman din. Ano ba yun? Galing. Grabe, no? Nagsimula nga siya sa ganun. Ang tanging hindi ka na matandaan yung kwento mo na yan, na alam ko nga, isa ako sa mga nag-express ng ng suporta sa'yo, pero hindi ko alam na ganong level na. Hindi ko pa ina-announce yun. Wala pa akong sinasabi kung ano yun. Parang yun lang yung first time talaga na gumawa ako ng kandila. Tapos sabi ko lang, passion project. And then nag-reply ka. Hanapin ko yun mamaya. Pakita ko sa'yo. Oh my God. Uy, natuwa naman ako. Happy naman ako. So, naging patpe pala nga ako. Oo. Okay. Ang saya naman. Pero totoo yun yung sinabi mo kanina na ang konti ng stocks. Kasi para ako nga ata, naubusan pa nga ata ako noon. Hindi pa ata ako agad. Oo, kasi syempre, maliit lang syempre, maliit lang yung ginagawa ko. Wala nga space sa bahay namin to... Kasi pag ginagawa ka ng kandila, kailangan medyo malaki yung space mo. With any business naman, I think, kailangan medyo may space ka talaga. Walang space nun. Tsaka, hindi naman ako gagawa talaga agad ng maramihan without knowing. Syempre, i-rest ko muna yung waters, diba? So, konti-konti siya until dumagdag. So, sa ganun, nag-umpisa ang iyong ang Halina Candle Studio. Kasi the next question sana is, paano nabuo ang Halina? Pero, bakit nga ba muna Halina ang pangalan? Kasi ito rin, di ba, iba-iba din ang may journey, may sariling journey din yung mo, yung logo, ganyan. Oo, actually. Well, throughout the entire journey talaga,
ano siya, maraming pinagdaanan yung branding itself, yung Halina itself. Pero, to answer your question kung bakit Halina, the truth is, wala lang din. Hindi, may konti naman. That time, sabi ko sa friend ko, yung best friend ko, I told her, gusto ko yung pangalan is something na warm. Yung parang hindi siya pretentious, hindi siya intimidating to other people. Gusto ko yung pag nakita nila, ano kaya to? Yung ganun lang. Yung parang gusto nilang buksan. And gusto ko, inviting siya. So when you say Halina kasi in Tagalog, di ba parang it means to be fascinated or it also means na halika. Parang gano'n. Lina, kain na kayo. Yung gano'n. So parang yun yung naging ano niya. Sabi ko, ba't hindi na lang Halina? Hindi yun. Naging Halina na siya kasi I like the way na it had double meanings. Na parang come in, welcome here, or also parang matutuwa ka. I mean, you'll be fascinated with it. Yun kasi yung meaning niya in Tagalog, di ba? So yun talaga siya. If i-compare mo nga, not to compare nga, no? Pero if, kunyari, makikita mo rin yung ibang pangalan, isa nga yung Halina sa mga yung hindi mo masasabing unique kasi word naman siya, di ba? Pero yung very yung talagang fit for the brand and for what you want to achieve doon sa brand. Yes. Kasi may mga iba na hindi ganun maintindihan or parang yung iba naman very personal to them na syempre gets ko naman kung ba't personal, pero syempre mas maganda pa rin kung like yung inviting nga sa tao, diba? So ang perfect nung Halina nga, ang galing. Yun lang talaga. I remember pa talaga, nasa parking kami noon. Tapos nagba-back and forth kami ng friend ko. Anong pangalan? Kung ano-anong naisip ko na pangalan. And then, I don't know kung ano yun. I think, I'd like to believe na it was someone or my guardian angel na binulong lang niya, Halina. And then, I thought to myself, oh, why not? Tapos sabi ko sa friend ko, and then pareho kami nagkatinginan. Oh nga no, Halina. Yun na yun. Halina. As simple as that. Grabe. Ang bilis lang din, no? Ang galing, no? Hindi nakakatuwa to, no? Na, kasi di ba, syempre, parang we always look for those, MMK stories sa mga business, sa mga, yung mga kung paano nagsimula, ganyan. Pero yung sa'yo talaga, yung very simple lang. Pero, hindi mo kailangan ng grand na kwento for everything. Pero kita mo naman kung gaano ka, ka naging grand din yung iyong brand. Uy, rhyming yun Well, I try not to look at it as grand talaga. I try not to think of it. Actually, alam mo, most times, I catch myself na parang dinideny ko pa rin siya or parang siguro in denial pa rin ako na it's really my business. It's a full-time business. Kasi I still try to look at it as the brand or the store na inopen ko back nung pandemic. Nung small scale pa lang siya, I always try to revert to that, yung feeling. Yung first time feeling na may ginagawa ako, na I have a small group of people who come back and repurchase again and again. Parang, I still think of it as a community, not as much as a business talaga. Correct. Pero syempre, at some point, you have to admit to yourself na it is a business. It is my source of income. Pero the better part of me knows na it's more than that. Yun yung nasa back end ko. Pero I still look at it as the thing that made me happy nung time na yon. Nung nagsisimula pa lang siya. Which until now, I'm really, really happy to say. Kasi not a lot of people can say that. A lot of people get burnt out. And sometimes I do, pero I wake up on Monday mornings excited for the week ahead. And I'm so glad na until now, it's the same feeling. And I'm really happy. Kasi the connections na I made before, connected pa rin ako with them now. They're still my friends. Na naging friends ko na sila. Naging ka-close ko na sila. I don't look at them as customers. I look at them as friends. Grabe. Hindi. At saka good to know na ganyan yung inspiration na binibring niya sa'yo. No? Kasi, of course, syempre hindi na natin i-elaborate dito. Pero kasi nagkakaroon tayo ng mga times talaga na we wake up Monday mornings saying it's Monday again. Maraming ganon. Yes. Maraming mahabang ganon. So ito, ang haba na rin ng journey. Halos magto 2 years na, di ba? Yes, this October. Tapos? October 30.
October 30 din. Well, October 30 yes! ni-release yung Friends episode natin. Kaya Ako rin yun. Oo. So, ang galing naman. Kahit hindi man about Halina, pwede na rin. I-connect May na rin connection natin. din. Pero, diba, nakakatuwa na Kasi, yun nga marami ring diba, kasi nung pandemic, ang dami ring businesses na nag-open na alam naman natin na for a short time lang. Ang dami na nga ngayon na hindi na active diba? Pero, that's true. Ikaw, talaga, ito yung ginawa mo ring life. Kumbaga, I mean, you have life outside of it. Pero, kasi yun, dati syempre mas divided yung attention mo kasi may full-time work ka pa, ganyan. Yes. Ito, this is yours. Ito na talaga. Yeah, and you mentioned na I made it my life. Actually, oo. Pero, hindi ko siya na-imagine before na it would be my life. I never imagined myself na I would be in this position making handmade things that would make people happy. Kasi I always thought na I was for the corporate world, the typical route of your career. Ganon. So, kahit ako nagugulat sa sarili ko na ito yung ginagawa ko ngayon. Pero syempre, Kyla, hindi naman lahat nagsimula. Ang daming growth pains din for sure and maraming roadblocks na nangyari sa'yo. No? So, ano ba yung mga parang naging yung mga toughest part of building the brand, di ba? Pero, bago mo sagutin yan, syempre, dahil nag-i-improve na nga tayo ngayon at meron na tayong pamilya at meron na tayong mga banda. Kung mapapansin niyo po sa past 3 episodes, nag-iiba yung boses ko pag magko-commercial break. Kasi po, syempre, in-add ko na lang yun, di ba? Pero ito, dahil legit na. Although, medyo misplaced din ng konti sa recording. Pero at least, totoong may kausap na ako ngayon, di ba? So, bago yun, magkakaroon muna tayo ng short commercial break. So, stay tuned with D. Baka hindi nila marinig yung D. Stay tuned lang dito sa aming kwentuhan at pagbabalik tanaw here on Rewind a Throwback Podcast. This is Mike and Ham from Please Pause. Meron kaming munting podcast where we talk about all things TV and film. And despite that, surprisingly, we are still married. Control freak ka kasi sa podcast na to. 30 seconds lang po ang meron tayo. Pakibilisan. From blockbusters to classics, superheroes to love teams, hit series to teleseries, join us as we have meaningful and meaningless conversations on the stuff we watched. Someday, mababago ka rin ang tagline na yan. Check out Please Pause on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, and other major podcast platforms. See you there! Ayan, and we are back here on Rewind a Throwback Podcast where we rewind to the story of one of the ano bang pwede natin sabihin, Kyla? Most in demand. Charot! Yung mga, isa sa mga talaga, super well-loved candle scents. Well, hopefully sa mga nakikinig sa atin, talagang this will be one of your most well-loved candle studios. Ang Halina Candle Studio with my very good friend Kyla Palera, ang CEO ng Halina. CEO talaga, di ba? Oh my God, ang taray ng CEO. Yes. At kanina pinag-uusapan namin, or kanina ang iwang tanong ay, ano ba yung tough, or yung talagang toughest part ng pagbuo ng brand ni Kyla for Halina? So, ano nga ba, Kyla? Marami, syempre, like you mentioned. Pero I can only elaborate on one right now kasi yun talaga yung pinaka, and that is staying consistent. That is, parang, alam mo, natatawa ako sa sarili ko kasi nung ginawa ko tong business na to, nung inopen ko yung Halina, as in, nag-open ako ng Canva, gumawa ako ng mission, vision, statement. Yung mga sinasabi nila sa inyo na kailangan meron ka when you build your own company. Siyempre, hindi naman company yung binibuild ko at that time. I didn't think na magiging business talaga siya. Pero gumawa talaga ako ng mission, vision, and statement. Tapos, every time na I start to feel lost or parang if I decide na gusto kong gawin to, parang gusto ko maglabas ng ganito babalikan ko yon. Babalikan ko if this is aligned with that. If this is staying, ito pa ba, fino-fulfill pa ba nito yung purpose ko? Ng purpose ng brand. Kasi the original purpose of the brand, and until now, it still is to make other people happy. Yun lang talaga. So, as sabi ko nga doon sa friend ko one time, as long as I am making one person happy, kasi I get a lot of messages saying na nako-comfort sila nung amoy or it reminds them of someone or a special memory. Kasi that's the magic of sense, di ba? Parang it brings you Yes, back. Correct. It brings you back to somewhere or it reminds you of someone.
there are some people na sasabihin nila sa akin, it reminds them of their dad who already passed away, na they never thought na they would smell that again. Yung parang maaalala nila ulit yung amoy, or meron naman yung maaalala nila yung probinsya nila, nung kabataan nila. So as long as I'm making one person happy, I know na may ginagawa akong tama. Kasi yun lang naman yung gusto ko talagang gawin from the very beginning. And syempre, hindi mo may iwasan na with growing a business, you have to also incorporate yung mga more formal things. Like, marami. So, your pricing, your strategies, your content plan, it all comes with a lot of red tape. Pero, what makes it worth it talaga for me, what makes me stay consistent with what I do and with the brand itself is that purpose. Gusto ko lang may mapasaya ako kahit isang tao. And I know na I'm good. Excited na ako tuloy ulit mapasaya ng Halina. Kasi because of the as we record this, merong upcoming collection na excited ako. Pero gusto ko nga yung kasi alam mo tama yun eh. Yung ang galing nung kanina na yung may mga scents talaga that will remind you of someone, of an event, or of something talaga, di ba? Diba ang I'm galing? Sure, grabe yung soft spot mo, lalo na nung sinabi na yung the person na na-remind siya ng dad niya. Kasi syempre, going sa'yo, di ba? Iba yun. Parang isa yan sa mga greatest, mo siguro, fulfillment. Tapos meron pa before, meron akong nilabas dati, yung paghilom. Ang nakalagay doon was muling susubok. And there was this girl who told me na, nung nakita raw niya yun, naiyak siya. Kasi, I hope it's okay to share the story. Pero she's very open about it naman. She tells it a lot na she failed the bar last year when she took it, I think. And then when she saw that, she was feeling hopeless eh. So nung nakita niyo naiyak siya, and it reminded her to keep going. Mm-hmm. Na, mo yun, try mo ulit. Sumubo ka ulit. Mm-hmm. Uy, lumabas ang results ngayon. So, tingnan kaya natin. Nga, congratulations. Sana, kakamustahin ko nga eh. Kamustahin mo nga, para Pero yun, I get a lot of those stories. Well, naku-comfort talaga sila ng scents, which, yun talaga yung magic of scents for me. Ang galing, no? Pag may naaamoy kang mabango, parang, oo, totoo yan. Gusto ko matulog. Tsaka may maaalala ka talaga. Ako yan ang favorite ko, kaya mahilig ako. Kasi pag ako, talaga, paulit-ulit lang ako ng pabango unless magbigay or may maamoy na ako. Kunyari, meron ka talagang scent, signature scent. Siyempre, nag-umpisa tayo sa mga yung mga Bath and Body lang natin. Yung mga cucumber melon, mga sweet tea, ganyan. Siyempre, ngayon nag-improve na, naging Chloe na, para hindi na natin ma-afford ulit. yung kaya tinitipid-tipid ko yun eh. Kasi yun lang kaya ko nang bilhin noon eh. Pero kasi kaya rin yun yung mga naging pabango ko. Kasi naamoy ko sila sa mga ate ko. Tapos manghihirap ako. And then, manaremind ako ng certain memory. Example, yung cucumber melon. Pag naaamoy ko yan, ang naaalala ko was summer of 2006. Mga ganong memories. Very specific. Diba? Very specific. So, kaya ang galing. Tapos ngayon, alam mo, yung Phoebe's Grandma cookies. Inaamoy-amoy ko pa rin yan kahit ubos na eh. So, tapos naalala ko, nung binili ko siya na mag-isa ako nag-Christmas noong 2020. Pero ang bango-bango niya, yung parang isa siya nga rin sa mga nagbigay ng comfort sa akin kasi parang amoy buffet. Yung sabi niya, amoy social na buffet. Amoy social na buffet. Kasi tinanong ko, huy, ano kaya magandang amoy dito? Sabi niya, ayan, yung Phoebe's Grandma cookies. Yan, amoy social na buffet. Sabi niya, amoy social na buffet. Tapos naamoy ko, ay taray, oo nga, ganun level. Diba? So, ang galing. Nakakatuwa. Uy, alam mo, pareho tayo na naging ma-connect ko lang. Pareho ng mission ang Rewind at saka ang Halina. Kasi ganyan yun eh. Kasi gusto ko ganito rin na parang kaya, diba, nagbabalik tanaw tayo sa mga memories. Kasi, yan yun eh. Galing sa psychology niya ng scents at saka sa mga nag-uulit ng TV shows. Kasi nga daw it brings comfort, yung familiarity, ganyan. Kaya total talaga na buo. So, ang galing. Ay, parang net talaga na mapag-usapan natin. Diba? Pero, totoo yan. Ako rin, inuulit-ulit ko yung mga favorite ko na show. Kasi alam mo na yung mangyayari. Walang surprises. Diba? Hindi nakakabahan or ano. Tsaka masaya, di ba? Pero, galing nung sa'yo kasi iba yung paggaling sa ibang tao na hindi mo naman
talaga Totoo. kakilala. Na hindi mo kakilala in person. Nabanggit kanina yung toughest part ng brand. Pero siguro masasabi mo na ito rin yung isa sa mga favorite parts mo nung journey. Yes. Oo. Well, actually, yung favorite part ko talaga is yung nakaka-connect ako with other people. And coming from an introvert, from someone who's very introverted na bihira lang din ako lumabas kasi ang bilis maubos ng social battery ko. Parang nasa-surprise ko rin yung sarili ko na I enjoy talking to other people. I enjoy hearing about them. Some of them, kinakamusta ko talaga yung araw nila. How was your day? O kaya, I hope you have a good week. Tapos sila rin, they message me to tell me na, I hope you're taking a break when you need to. Naging friends ko talaga sila. I have so many followers, customers before na naging friends ko. Until now, we still talk. Parang, that's really one of the best things about it, is I get to nurture and foster a community of like-minded people. And when you think about it, it's such a simple thing. Magsisindi ka lang ng kandila. Napakaliit na bagay niya. Pero the effect na it has on you emotionally, mentally, psychologically, di ba? Pag nagsindi ka dyan ng paborito mong amoy, parang ang ganda ng mood mo. Parang ang sarap, alam mo yun, gusto ko ulit magtrabaho. Ang sarap mag-work, ang sarap mag-aral. O kaya naman, parang you get to share it with your friends. Because syempre, a lot of them also, sinishare nila sa friends nila, they give it as gifts, and nagiging bonding nila yun. Tapos yung friends nila, nagiging friends ko na rin. Ang galing, so, ganun yung community na yun. Kaya, it really doesn't, sa akin na, hindi siya nag-register sometimes sa akin na business talaga siya. It's really, until now, a passion project for me, which I'm really happy about. Yes. And a community, tama ka dun sa sinabi mo yun. Nakabuo ka talaga kasi ang dami nga nagkaka-connect talaga. Totoo. Meron dyan yung magtita. Magtita silang dalawa. Kuya, magpinsan sila. Minsan magkapatid. Nakakatawa kasi pag mag-order sila, dalawang order pero isa lang yung address. Isang bahay lang yung papadala. Parehong amoy? Minsan? Hindi, minsan magkaiba. Ganun. Kasi senda nila ako ng mga picture ng collection nila. Ang dadami na. Nagugulat ako, ang dami na nilang kandila. Ay, patuwa. Naku. Kaya kailangan makabili na ako ng candle ni Kyla. Ng candle ng Halina, di ba? My gosh. Kaya, can you describe your This is a question I forgot to ask. Your typical day as the CEO, as the creator, as the candle maker of Halina Candle Studio. Paano nag-uumpisa ang araw mo na gumagawa ka ng kandila? Or siguro best if the week pala. Kasi syempre iba-iba naman ang nangyayari sa Oo. Well, actually, better nga na in a week. Kasi iba-iba yung schedule ko for the days. So, let's say, usually Mondays and Tuesdays, those are my candle making days. So, the bulk of the work is there na yun talaga yung maramihang gawa. Replenishing stocks o kaya kapag may custom orders, yun yung gagawin ko ng Monday and Tuesday. And then usually, rest days ko yung Wednesday and Thursday. Yan yung weekend ko. And then Fridays, usually yan yung preparation ko for. Usually kasi, every Friday kami nagre-restock. So, yan yung ibabalot ko yung mga kandila, individually, ibabox, ganyan. Tapos, i-ready ko yung website, aayusin yung stocks sa Shopee or sa website, yan. And then, announcements, na restock, ganyan. And then, on weekends, Saturday, Sunday, usually, yun yung packing days. Yun yung sending out of orders. Kasi Sunday, dumadating yung rider ko, magpipick up na siya ng mga i-deliver niya for Monday. O kaya yung mga provincial na delivery. Sunday ko pinapapick up para Monday pa lang, bumabiyahe na yung parcel, lalo na kapag malayo yung probinsya. So yun, yun yung typical days ko in a week. Grabe, gaano katagal ang candle making? Kasi, the process itself, inaabot talaga kami minsan ng gabi dyan. Kasi, magtutunaw ka ng wax, that alone, minsan naabot ka doon ng 2 oras or 1 oras. Depende kung anong klaseng wax yung ginagamit mo. In my case, minsan inaabot ako ng 2 oras talaga. And then, lilinisin mo isa-isa yung mga jar. Tapos, lalagyan mo yan isa-isa ng wick. Minsan, double wick pa, so twice as much work. And then, patutuyuin mo yan. Kasi hindi naman yung matutuyo agad eh. It takes
siguro a minimum of 5 hours para yung matigas talaga. And then after that, isa-isa mong gugupitin yung wick. Tapos, lalagyan mo yan ng takip, isa-isa, label, and then the safety sticker. Tapos ibabalot mo siya into the individual Japanese papers before you can box it talaga in its designated box. Tapos lalagyan mo pa yan ng sticker na nakalagay kung ano yung laman. So matagal siya. Inaabot talaga kami ng days sometimes para matapos. Lalo na pag maramihan talaga yung ginagawa. Tapos, hindi mo siya pwedeng ibenta agad. Well, pwede naman. Pero kasi, may curing period ang mga kandila. Especially yung wax na gamit namin. It takes a minimum of a week to cure. Curing meaning para mag-bind talaga yung fragrance oil na ginamit mo with the wax. So, kapag fully cured siya, mas maganda talaga na fully cured siya kasi doon mas maganda yung amoy. Doon lumalabas yung fragrance niya talaga. Kasi pag hindi mo siya inantay na ma-cure, minsan mahina yung amoy o kaya mabilis siya maubos. So may curing period talaga na inaantay. Ang recommended nga 2 weeks usually. So yung gagawin ko this week, pwede ko siya ibenta a week from now or 2 weeks from now pa. Ganun siya. So, kunyari, di ba madalas nag-schedule ka ng mga release? So, ibig sabihin, nagawa mo na yan lahat. Kaya ready na rin ang mga pictures mo and everything. Yes. Actually, iba pa yung launch na process. Siyempre, gagawin mo muna yan. And then, mag-aalat pa ako ng isang araw for shoots. Shoots, collats, yung mga... ano pa tawag doon? Collats, yeah. Yung mga promotional materials mo, sometimes videos. Ngayon, nauuso na rin yung reels, which I really enjoy doing. Yun. So, medyo matagal talaga siya. Actually, now that I think about it, tagal pala niyang gawin. Grabe. So, talaga, hard work talaga. Oo. Handmade talaga kasi siya. You do it by hand individually. Oh, and everything else that comes after it. So, grabe, di ba? Hindi naman nagtatapos ang lahat sa candle making. Pero, grabe din yung sa'yo. Kasi syempre yun nga wala ka namang tao na talagang tao. Oo. Well, ngayon, meron akong friend who helps out. Pero part-time lang yun. Hindi naman yung full-time din. I mean, tumutulong lang talaga siya kapag gumagawa or nagpapack. Pero the bulk of the work, yung paggawa ng formula, pag-test and everything. Social media, which is a job in itself. Diba? You would know. Social media. Yung other things. Yun. Matrabaho din talaga siya. Pero ang ganda-ganda nga ng social media mo. Alam mo ba na isa ka sa mga accounts na sinostalk ko pag gusto kong humanap ng template talaga for Instagram ng Rewind. Kaya lang sabi ko, parang, alam mo yung kay Kylie, gustong-gusto ko ma-achieve pero parang malayo. Kasi actually, hindi naman nainggit pero sobrang na-happy ako for you. O sige, nainggit na rin ako ng slide. Kasi di ba meron kang friend talaga na siya yung tumitingin talaga sa brand image. Well, siya yung pinapagawa ko ng mga logo. Illustrator ko siya actually. Pinapagawa ko siya ng mga logo. Kasi minsan, naglalagay ako ng mga artwork din dun sa mga label, ganyan. And I'm happy ako kasi nakukuha niya yung boses na gusto kong, ang hirap kasi ganun yung may gusto kang idea pero hindi mo ma-express. Sabi ko sa'yo, hindi ako creative Kaya pag sinabi ko sa kanya, Arian, gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganyan, bahala ka na. Tapos pag binato niya na sa akin, ay, perfect. Print mo na. Send mo na sa akin. Now na. Galing. So, nakakatuwa din kasi although yun nga, ikaw ay CEO of your own brand, pero yung mga tao na talaga nagsusupport at saka tumutulong sa'yo, nagmamatch din talaga sa kung ano yung vision mo. Kasi I feel like Halina is also an extension of myself. It's very me. Parang hindi mo masiseparate ako sa Halina Ikaw, you know me personally. Kung ano yung personality ni Halina, ako yon. Ikaw yon. Diba? Diba, makikita mo siya. I think that's why hindi rin ako masyadong nahirapan with the branding itself. Kasi, inano ko lang siya. I mean, it's just me. What feels right for me, what feels right for my personality, yun yung ginagawa ko, yun yung ginagamit ko. I don't try to be some high-end na brand or a very, person. Yung intimidating person. Hindi Simple lang talaga si Halina
Pero ikaw. Tsaka ang ganda-ganda, malinis, maayos, at ang mga reels, yan ang mga na-enjoy mo ang gawin. Nakakatawa pa Natutuwa talaga ako. Promise. Ang saya-saya. Kailangan mo ng ituloy yung mo, di ba yung meron kang apps you use na mga series ganun. So, dapat dagdagan mo na yon kung ano yung, para alam ko na rin kung ano ang gagamitin. Sige. Sa'yo kukuha ng idea. Dahil sa'yo, gagawin ko yan. Pero, ang isa pang nakakatuwa, syempre yung mom mo din. Grabe yung support talaga na From binigay. day one. From day one. Alam mo, actually, siya talaga yung nag-push. Kasi parang nung nagtitest pa lang ako, nung gumagawa pa lang ako for fun, lagi ko sinasabi, pag na-perfect ko na yun, bebenta ko na yun. Hinaganon ko siya. Sabi ko, pag nagawa ko to ng maayos, bebenta ko na yun, launch ko na yan. Tapos sabi niya, bakit? Ano ba hinihintay mo? Tapos doon ko na-realize na, wala. Wala. And then 2 weeks later, ayun na siya, nilaunch ko na siya. And from then on, since day one, siya talaga yung number 1 na supporter ko. Before pa, kasi di ba sabi ko nga sa'yo, pag weekends, yun yung packing days ko talaga. Magigising ako ng Sabado ng umaga, naririnig ko siya nagbubuo ng mga karton. Or nakaayos na yung mesa, nandyan na yung gunting, yung mga honeycomb wrap, nagupit na niya. As in, pinutulungan niya ako in any way na she can. Siya yung naglilinis minsan ng mga ginagamit kong pitchel. Kasi, Jimpy, mahirap maglinis ng pitchel na puno ng wax. Mahirap. Hot water, dishwashing liquid, tapos talagang kakamay. Mahirap din. Mahirap maglinis ng mga gamit, in fairness. Promise, lahat ng gumagawa ng kandila yan na sasabihin sa'yo. So, she helps me in any way na she can. And I'm really lucky na I have her as a mom. Even my friends. I'm very happy with my circle of friends. Actually, na-touch ako doon sa I think, sa anniversary post mo yata yun, tapos na-share mo nga yan, yung nagulat ka one morning na parang rebuilt na yung boxes, nagupit na yung mga mga kailangan gupitin. Kasi it takes time din. Isipin mo, isa-isa mong gugupitin yun, ganun karami ibabalot mo. Matagal din siya. So yun, minsan pag uwi niya galing work, yun yung gagawin niya. Magbabalot siya ng karton. Ay, magbubuo siya ng karton. Galing. Grabe ang ng mom mo. Nakakatawa. Hindi kasi kung iba, wala. Hayaan ka, susuportahan ka, pero hindi to the extent na pati sila ay makikibalot unless you ask for help. Parang ganun, di ba? Oo, totoo. Kaya ayun, I'm very lucky na the people na I'm with right now, my team, I call them my team, my support system. Very helpful silang lahat talaga. Ito, mga unforgettable scents na iyong nagawa. Kasi pag tinanong ko kung anong most favorite, hindi ako sure kung meron kang masasagot kasi maaari mong sagutin na lahat naging favorite mo dahil lahat special. Pero yung talagang top of mind na talagang naging naging unforgettable for you. Kasi dami mo na rin collection na nalabas. Ang dami na. Dami na nga eh. Binilang ko nga siya one time. Ang dami na pala talaga. Pero the safe answer is nagbabago kasi siya, seasonal yung favorites ko. Pero I do have my current favorites. And right now, yung pinaka-favorite ko talaga is called Lucky Stars. Ano siya? Kasi diba, parang yung inspo behind it was, for Valentine's lang siya actually, pero sobrang favorite ko kasi yung kinalabasan niya, kaya kinip ko na siya as a permanent collection. The inspiration behind it was, for Valentine's, diba usually you give parang credit or not credit, parang you just show your love to the people na you love. Parang that's the idea behind Valentine's, diba? So from there, Lucky Stars, there are people kasi na you just can't help but be grateful to your lucky stars for. Parang you're just thanking your lucky stars na you met this person, na you're with this group of people. So that was the inspo behind it. Pinangalanan ko siyang Lucky Stars. And until now, siya yung favorite ko kasi ang bango-bango lang talaga niya. Soft, pero ang bango-bango talaga niya. Promise. Papaamoy ko sa'yo, GMP. Papadalang kita. Sige. Wow, hindi ako tatanggap dyan. Akala ko pagpunta ko pa dyan eh. Hindi naman. Padalang kita. Tapos may isa pa na na siya, perennial favorite na siya of all my customers. It's called Mahiwaga. Oo nga, yan ang laging favorite na mga.
people love it so much kasi ako, diba sabi ko kasi, mahilig ako sa mga pabango ng bahay. And to me, mabango ang mga insenso. I don't know if you've ever tried na gumamit ng incense stick or ano. May usok siya, pero mabangong usok. Promise. Mabangong usok siya. So, mahilig ako sa insenso. And two of my favorite incenses before were Palo Santo and White Sage. Tapos, I was so happy nung nilabas ko yung Mahiwaga kasi na-capture ko siya. I'm not entirely sure if I can say this, if it's safe to say this, but at that time, wala akong ibang nakitang candle maker locally na gumagawa ng Palo Santo scent ng candle. So, I think that's what clicked din. Pero, pag naamoy mo siya, it's kind of a modern take on the traditional act of smudging, of using incense. Amoy gwapo siya. Siyempre, amoy pogi talaga siya. Parang, alam mo yung ibang tao would go as far as saying na parang, napaka-specific nila, amoy jowa nakakalabas lang sa shower. Ay, shucks! Gusto ko niyan. Kaya, merong iba, amoy poging tambay sa BGC na naka-Maserati. Yung gano'n! Ay, shucks! Parang ang bango niyan. Oh my God. Pogi talaga ng amoy niya. Kaya hanggang ngayon, siya talaga yung number 1 bestseller out of everything na I have ever released. Amoy gwapo talaga siya. So, meron pa yan? Meron. Hindi siya mawawala. Aha. So, meron ka na rin mga permanent nga talaga. No? Kasi hindi, di ba nakikita ko minsan na nagpapalit ka, meron mga for this, ganito lang. Oo, kasi mabilis ako magsawa. Kaya gusto ko laging may bago. Parang ganun. Pero may mga kandila talaga na hindi ko siya kayang alisin kasi yung bango-bango talaga. So, ano yung mga kandila na yan? Bukod dyan sa Lucky Stars at saka sa Mahiwaga. Meron pa isa, Wishing Star naman. Ayun nga, nakikita ko din yan. Gusto ko rin bumili niyan kasi kulay pink yun. Matutuwa ka doon. JP, ang bango rin nun. Oh my God, dapat matry mo yung Lucky Stars tsaka Wishing Star. Papadalang kita. Promise. Ay, wow. Oh my God. Bango-bango. Shock. So, kailangan dalawa ang biling ko sa bago mong collection. Hindi. Ano ka ba? Etos lang. Pero alam mo, ang inaantay ko ibalik, sana nga ibalik mo na yung Phoebe. Friends. Kahit hindi nga Phoebe, kahit yung 777 eh. Para matry ko naman. Wala lang. Oh my God. Kasi alam mo yung 77, to be completely honest, it's not one of my favorite scents talaga. And that's saying it nicely kasi ako ayoko ng amoy ng pine. Pero, other people naman, sobrang love na love nila yung amoy ng pine. And syempre, hindi naman pwedeng ako lang yung magdedesisyon. Syempre, makikinig din ako kung ano yung gusto na tao. Pag nag-request sila ng amoy kape, bibigyan ko kayo ng amoy kape. Yung ganun. Correct. So, it's not one of my favorites talaga. Pero, oo nga, no, yung Friends Collection. Pero may lalabas naman na bago. Well, yeah, oo. Hindi siya collection, pero pwede na. Mabango rin naman siya. Grabe, pagbukas ko, naamoy ko pa rin. May amoy pa rin. Oh my God. Ang cute-cute niyan. At saka ang ganda nga nung nito. Okay, kung hindi niyo po nakikita, basta white siya tapos purple yung sticker. Yung Luma pa kulay yung ng halina. pinto. Oo. Yung Halina pa ng... lang siya. Correct. Oo nga, ito yung kulay ng pinto ni Monica. Oo. Tsaka yung Purple door and frame na yellow. O, diba? Galing. Ang bango-bango. Paano mo naiisip yung mga names? Yan yung una ko actually naisip. Pangalan. Tapos hahanapan ko sila ng amoy na bagay doon. Yung Monica's Bath, ang tagal na niyang nasa notes ko. As in, sobrang tagal na. Nung halos kasi, isa yan actually sa mga dropouts nung una ko nilabas yung Friends Collection. Isa siya sa mga hindi ko na-approve na amoy. Pero, yun, una ko naiisip yung pangalan. Gusto ko kasi yung pangalan ng mapapa, Kaya pag nabasa, ganda. O kaya, cute. Yung ganun. Oo. Kasi yun naman ang una nilang titignan eh. Yun naman ang una makikita tao. Nakakatuwa. Ang gaganda, no? Ang creative. Ako kasi, correct, yan din yung mga, mga hilig. Yung mga hilig, mga unang titignan. Pangalan, so, di ba? Pangalan talaga eh. So, tapos, saka mo titignan ko ano yung amoy. Correct, kasi minsan nga, nasa pangalan na yung amoy. Oo. Gusto ko yung gusto ko yung medyo mayabang yung pangalan. Medyo bida-bida siya. Yun naman yung una mong makikita. Oo. Yun yung nakakatuwa din kasi, kunyari, syempre yung iba, normal yung lavender scent, yung lavender honey,
white tea, mga ganyan. So, yun na rin yung Yes. ano nila. Pero ikaw kasi, talagang nilalagyan mo ng pangalan na yung hindi lang ganun. Tsaka yun nga, sa bagay kasi yung mga mix mo din naman out of the ordinary. Oo, Hindi naman I din try. siya yung I ano. always try to make sure na wala pa akong naaamoy na ganito. Or kung meron man, hindi siya super similar. Kasi syempre, mahirap maging original. At this day and age, sa dami nang gumagawa ng kandila, hindi lang isang store ang may ganitong scent. Minsan nagkakapare-pareho din yan ng supplier, iba-iba lang ng pangalan. Pero ako, I always try. Simula nung na-realize ko na medyo nagbo-boom na yung business, ang ginagawa ko na dyan is talagang gumagawa ko ng sarili kong blend. Ako talaga yung naghahalo para sure ako na wala siyang kapareho. Wala siyang super-duper similar. Ano nga yung scent mo na aksidente? Wishing Star ba yun? That was Wishing Star. Tama, Dapat, diba? oo, kasi dapat ang ilalagay ko doon, I think, was cherry. Tapos nalagay ko was black cherry. Tapos nung naamoy ko siya, oh my God, ang bango-bango. Until now, nasa top 3 ko pa rin siya talaga na favorite. Kaya ayoko na siyang alisin ever. And I have to share it with you kasi pink siya. Bagay siya sa kwarto mo ngayon. Bagay siya sa setup mo. Sa mic. Oo, Ito diba? yung kulay nun, di ba? Oo, ganyan nga. Yeah, exactly. Diba? Dapat nga bibili ako noon. Kaso, ba't nga ba? Alam mo kasi, natitigil akong bumili. Kaya nga buti na lang may Shopee ka na eh. Kasi natitigil akong bumili pag yung kailangan na mag-fill out ng information. Sa lahat yan sa lahat. I Kasi, understand. ewan ko kung bakit hindi ba ako maka-login lagi na lang ano. Lalo na pag sa phone lang ako nagsuscroll. Pag sa laptop for sure, nabili ko na yan eh. Pero yung pag sa phone nagsuscroll, yung parang, shit, iisipin ko pa yung ano. I understand. Kaya may Shopee na. So, thankfully. Yes. Pero hindi. Yung, ano tawag dito? Yung Monica's Bath. Kailangan ko yung personal na mabili at maano talaga sa'yo. Para hindi ako maunahan ng kahit na scene. Kailangan isa ako sa mga unang magkakaroon yan. Alam mo, amoy ano talaga siya? Amoy ligo. Yun talaga. Ang hirap kasi minsan mag-describe ng scent. Kahit ako nahihirapan. Alam ko yung amoy, pero hindi ko masabi kung ano yung exactly, kung paano mo siya maamoy. Pero amoy ligo lang talaga siya. Amoy mo, alam mo yung mga bath bomb lang. Yung mga binibili mo sa Lush. Mall, ganyan. Oo, sa Lush, ganyan. Yung hindi naman masyadong matapang, pero ang bango-bango pag naaamoy mo. Siyempre, hindi siya pwedeng masangsang sa ilong. Hindi pwedeng masyadong matapang. Mas masakit naman sa ilong. Ako rin kasi personally, sensitive ako sa scents, mabilis sumakit yung ulo ko. So, I make sure na kahit medyo soft yung amoy niyan, maamoy mo siya na mabango siya. So, yun yung amoy ng Monica's Bath. Pag naamoy mo siya, amoy sabon talaga siya. Amoy ligo talaga. Yun yung na-imagine ko talaga pag naaalala ko yung scene na naliligo si Chandler. Na nandun siya sa tub. Yun yung na-imagine ko na amoy niya. So ngayon, syempre Kyla, kasi yun nga meron ka ng 8.6k followers as we speak. And malay mo more after this. Or, I mean, after we record, not after the release. Kasi for sure, dahil in 2 weeks pa siguro to. Basta as we record this po, hindi naman agad-agad. So malamang nadagdagan na yan by now, lalo na mag-launch ka ng bagong collection, no? So, ano na-feel mo na parang nag-umpisa ka sa AP, nag-umpisa ka na, oo nga, may bibili sa'yo, pero sila ay mga kaibigan ko. Ganito na ngayon, na nakakatuwa kasi di ba nakamit ka pa ng customer sa La Union? Imagine mo, La Union na yun, di ba? First ever time na ako mismo yung nag-deliver sa customer. Kasi nandun siya based. Parang she moved to LU na, and then I was talking to her. Sabi ko, uy, pupunta ako dyan in like a week, ganun. Sabi niya, mag-order ako, deliver mo dito. O, di-deliver ko sa La Union. Ako mismo nagbigay. O, diba? Nakakatuwa. Pero, kasi, dapat nga iniiba ko yung mindset ko dito. Kasi every marketing book will tell you na, grow, grow, grow. Everything on social media is about growth, it's about numbers. Pero I try not to be as focused on that. Mas focused lang ako in nurturing yung whatever community na I have right now. The customers that I currently have. Kesa yung just growing and growing and growing. So, ayun. Nakakatuwa. Siyempre, nakaka-proud na dumadami sila na I still remember hitting my first 1,000. I still remember nung, oh my God, 1,000. Hindi ko nga naabutan yung 1,000. Naabutan ko yung 1,001. Pero, yung 1,000 follower ko, hindi ko pa siya kilala nun. Screenshot niya.
Kasi nakita niya na siya yung pang 1,000. Screenshot siya. Actually, meron pa nga siyang video. And then, pinakita niya yun sa akin when I hit my 5,000. Tapos parang, kakatuwa ka naman. Di pa kita kilala niya. Tsaka nakakatuwa na naisip niya nang gawin yun, di Oo. ba? Wala lang kasi nakita niya lang, pang 1,000 siya. So, ni-record niya, she thought na I would, parang I would look back on it someday. And tama siya, I did look back on it nung nagka 5,000 na. Nakakatuwa. Wala lang. Tsaka nakakatuwa yung mga ganun kasi yung mga customers mo, hindi lang talaga sila customers. So, kasi kita mo yung ganyan, yung ni-record nila yung milestone for you kahit hindi kayo personal na magkakakilala. Parang, my gosh! Promise talaga, nung shinare niya yun sa akin, oh my God. And imagine, 1,000 pa lang yung followers nun. Andito na siya. And then she's still here until this day. Katuwa. That was over a year. Oo, until now. Ang dami niyang kandila. Grabe. Nakakatuwa naman, Kyla. Grabe, no? Alam mo, ako napaproud ako sa'yo. Kasi, yun nga, kanina nabalikan mo na imagine mo, isa pala ako sa mga unang na-excite for you. Mahilig naman kasi ako mag-comment talaga pag nakakakita ako na mga tao na mag-uumpisa na ng passion projects nila. Kasi, ano yun food for the soul talaga yun. Na you really have to do that kasi hindi pwedeng puro work ka lang. Hindi pwedeng correct, hindi pwedeng puro work ka lang or kung ano man yung 'di ba, na hindi pwedeng isa lang yung tinitignan mo. Kailangan mo ng pag-grow ng pagkatao mo and creativity mo, 'di ba? So super nakaka-happy na ganito na yung kumbaga kinahinatnan, is it the right term or parang paano na siya ngayon? Diba? Hindi kasi minsan yung kinahinatnan may negative connotation, diba? Pero, yeah. Pero tama naman. Tama when naman you use din. It that way. Diba? I get what you're saying. Ganito na siya. So, super nakaka-happy and super nakaka-proud. Grabe, Kyla. Thank you. So, ano mga future plans mo for Halina Candle Studio? Well, ay, teka lang. Bago pala yun, mali. Siyempre, pag-uusapan natin ng isa sa bago tayo tumawid sa mga future plans pala, Kasi yung isa mo supposedly na future plan, eto na, kung saan ka nakaupo ngayon, your studio. Isa pa yan sa mga talagang proud na proud oh my sa'yo. God. Na parang, biggest manifestation come true. I swear. As in, sinulat ko pa yun. I have my journal right here. Sinulat ko siya way back last year. Nasabi ko, one day, papatayo ako ng sarili kong studio. Kasi dati gumagawa lang ako sa sala namin. Sala and dining room. Hindi nga siya actually, separate rooms. It's just one small room na pagpasok mo, sofa and then dining table. Tapos na-take over ko na siya. Yung sofa namin, wala na. Ando na sa labas ng garahe. Kasi wala nang space. As in, na yun? Puro mesa ko na yun, puro gamit ko na yun, puro storage na yun ng kandila dati. Wala na talagang space. So, syempre kasi 'di ba, ang sarap din gumawa kapag may sarili kang designated na area. Iniisip ko dati if I should lease an office or yun nga magpa-renovate, magpatayo ng sarili kong space, and ayun, it finally happened. It's here. Nandito ako ngayon. Pagpa-renovate ako ng bodega, naging na siya, studio ko. It's Halina Candle Studio. Tsaka at least sa bahay mo lang, di ba? Oo, bababa lang ako. Pagkagising ko, hilamos, baba. Ganun lang. Tapos pwedeng dyan ka rin matulog, di ba? Oo! Sofa bed, non-negotiable ko talaga yun. Sinabi ko talaga, nung ginagawa namin yung plano na ito, hindi pwedeng walang sofa bed. Kasi dito ako matutulog minsan. Ayun, gamit na gamit siya. Correct. Diyos ko. Grabe, Kyla, Ang galing. Talagang, nandyan na lahat sa'yo. Oo. At least, so, yun na nga, pwede na tayong tumawid. Ano pa ang future plans mo for Halina? Kasi yan ang dami na nung success mo, kumbaga. Katuwa. Well, future plans, more success, claiming it. Correct, claim. And, well, of course, yung typical na more collections, more people to make happy. Yun lang naman talaga ang plano ko in life. What else? Siguro just as of now, kasi I'm still not in that stage na I'm thinking about the big things. Pero right now, ang minamanifest ko naman is a physical store somewhere. So, hopefully, if not this year, then next year. Tapos, ano pa ba?
Wala, ayun lang. To just bring Halina to more people. Yun lang naman talaga yung plano ko. Simple lang naman ang gusto ko sa buhay. Correct. Ay, grabe yung physical store. I-claim Sana, natin. diba? Pupunta ka doon. Oo naman. JMP, pag nagkaroon ng physical store, babalik ako dito sa podcast mo. Oo. Every milestone. Correct. Every milestone. Ito na naman ako. Actually, yung studio mo yung yung talagang nag-ano sa akin, oh my God, kailangan ko nang i-feature nga talaga si Kyla. Kasi dati iniisip ko lang yun na, uy, maganda na merong at least one passion project every season. And ikaw talaga yung una kong naisip na ikaw yung first nun. Kasi sa'yo yung parang nakita ko yung journey. Tapos nagkatotoo siya talaga. Na parang, my God, lumaki siya ng hindi natin ini-expect na ganun kalaki, di ba? Kasi dati lang, nag-post ka lang ng pa-teaser, ganyan. That's Tapos, true. talagang sobrang nag-e-enjoy ka at masaya ka at nakakapagpasaya ka. So, grabe. Yun talaga. Masaya ako na nakakapagpasaya ako. Nakaka-proud. I'm so proud of you, Kyla. Thank you. Grabe. And with that, sa mga hindi pa namimili at naka-follow at alam kung saan dapat maghanap ng Halina Oh Scents. my God, dapat alam nyo na. Bumili na kayo ng kandila. Mabango to. So saan? Okay, ito na. Go, i-ano mo na. I-promote mo na kung saan din natin Well, napapanood ang mga reels mong magaganda. Well, punta lang kayo. You can find us naman on Facebook and IG at Halina Candle Studio. May website din kami. Makikita nyo yun doon. Nandun yung lahat. Type nyo lang Halina Candle Studio. Lalabas yan agad. Pati yung address nitong studio lalabas. Ay talaga, pati yan lalabas na. Oh my God. Kasi pick-up point siya. As in, pag may mga nagpapa-pick up ng order, sabihin ko, pin nyo lang Halina Candle Studio. So, required siya. Ayun. And then also on Shopee, same din at Halina Candle Studio. Wow, ayan naman. Kyla, we are so proud of you. I know your friends are and your family, especially talagang your mom. Yes, grabe, my diba? mom. And I'm sure your dad up there is really, 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 really proud of you. Sure naman ako. Naman ako doon. Sobrang happy ko para sa'yo and nakakatuwa na eto na, this is your passion project come true. Tama ba yung Di ba ganun yung mga sinasabi nila? Parang hindi ako sure sa grammar, pero basta, sige. Kung na-gets nyo na yun, yun na yun. Gets nyo na yun. Ayoko na mag-isip. Alam nyo na yun. Late na. Late na, diba? Nag-wine na. Dalawang oras na kami nag-uusap dito. Ang pangarap ko pa ng isa, Kyla, sana kasi katulad nung kay Pao, magkaroon ng collab ang Halina at saka ang Rewind. Magkaroon ka ng scent. Pwede kita gawan ng amoy wine. Pero iba pa rin, syempre, kung ikaw ang gagawa. At saka, I wonder kung paano kaya yun. Yung amoy wine, pero, kasi alam ko magaling kang mag-mix talaga yung amoy wine, pero may nostalgia effect. Ganon. Sige. So, I have something for you na I think would work. Yeah. Again, Kyla, thank you so much for sharing your story. Ang thank dami you for namin having me. Natutunan. And ang ganda na. Ito na. So, para sa mga nagtatanong ng Halina story, this is it. Dito na na-share ni Kyla ang mga milestones at mga kwento sa likod ng bawat brand. Bawat hindi naman bawat scent, pero most of the scents and how she does the process, di ba? Nakakatuwa. So this is our second to the last episode of season 2. Akalain mo yon, umabot tayo sa ganito, di ba? Next week, of course, will be our season ender. Yes. And of course, sa lahat ng nakikinig sa atin ngayon, maraming salamat for joining us again in our wine night dito sa Rewind. At syempre, kung meron kayong mga suggestions, meron kayong mga storya, baka kayo ay naging customer ng Rewind. So, i-share nyo sa ating social media kung ano ang mga favorite scents niyo and all the other topics na gusto niyo mapag-usapan natin dito sa Rewind. Just follow us on Instagram at The Rewind Podcast. Like us on Facebook. Find us, Rewind, a Throwback Podcast. And also follow us on Twitter at Rewind Podcast. So, yan, we keep you updated. So, ang saya, thank you again sa pakikipagbalik tanaw sa atin. Kyla, thank you again for sharing your throwback, your very beautiful throwback story about Halina.
Grabe. Appreciate it. Super thank you. I And had fun. I am so happy you had fun. Oo. Sa Tagal ano, namin nag-uusap po. Alam niyo, Oo. nagsimula kami 9:15, I think. Mag-11:15 na. Oh my Dalawang God! oras na kami nagdadaldalan dito. I'm sure marami na ikakat si Jimpy. Ang dami na nangyari in between. Diba? My gosh. Sobrang thank you, Kyla. And this has been Rewind a Throwback Podcast by everyone. And continue lang, enjoy nyo lang ang inyong mga wine night habang kami ay iinom na rin. Wow, iinom talaga, diba? Thank you so much and listen next week sa ating bagong episode. Bye everyone and have a great Bye! night. Thank you for listening.